umusad na po ang unang araw para sa ikalawang linggo ng impeachment trial. Alright. At ating pong kunin yung obserbasyon, opinion, mga kasama sa second week. Okay, first day ng second week ng impeachment trial mula sa isang eksperto. Ito ay para maipaliwanag ng husto at mabigyan ng sapat na impormasyon ang taong bayan kaysa mga kasama maniniwala po sila doon sa mga nakikita, nababasa at napapanood po nila sa social media na yung ilan doon mga kasama puro mga hindi tama no? Yung mga impormasyon. Opo. Yan ang kailangan natin talagang gawin no, para maipaliwanag ng tama sa publiko sa kung paano ang nagiging tagbo ng impeachment. Opo. At ang labanan kasi sa social media, sino ang lumalamang? Ang defense panel ba o ang prosecution? Nasa linya po natin ngayon, constitutional expert at dating IBP President, Attorney Domingo Cayosa. Attorney, good morning. Good morning, Rod. Magandang umaga sa ating mga kababayan. Alright. Umpisahan po natin, Attorney, ang ating talakayan sa inyo pong obserbasyon kahapon sa first day ng second week ng impeachment trial. Well, so far, maayos pa naman yung pag-conduct. Medyo mabagal nga lang at bumabalik ulit dun sa technicality. Pero kung i-compare natin yung pangalawang witness dun sa nauna, mas malawak ang kaalaman nitong pangalawang witness. Kasi siya yung hepe ng division At nagawa naman kung ang objective ng prosecution ipasok yung ebidensya, na ipasok naman nila. At nagawa naman itong abogado ito yung witness na sagutin yung mga tanong sa cross-examination. At ang maganda dahil siya yung hepe at mas malawak ang kanyang kaalaman, siyempre na ipagdugtong-dugtong niya yung mga iba't ibang klase ng video. At so naipasok nila yun yung video na yan, pati yung mga iba pang mga video ng pinagsasabi o ginagawa ng Vice President na related daw dun sa kanyang pagbanta sa Pangulo, First Lady at Speaker of the House noon. Alright. So, maganda rin yun. At ang nagbigay ng konteksto dun sa pangyayari, yung resulta ng investigasyon na ginawa ng NBI. Sapagkat ang NBI naman, ang ahensya ng gobyerno, isa dun sa mga ahensya na may tungkulin na mag-imbestiga kung merong mga threat o merong mga pangyayari o mga involved the top officials of the country. Parte ng kanilang responsibilidad yun So sila nga ang gumawa niya. So nabigyan ng konteksto ang isa ring makatulong dun, of course, kasi yung prosecution at kabilang panig, mga building blocks naman yan ng ebidensya. So, naipakita din niya at yung kanilang professional at assessment, hindi lang sa kanya, kundi yung NBI, yung kung gaano kaseryoso yung threat. Doon, nailabas niya na ang subject yung threat, hindi lang ordinaryong tao, kundi Presidente ng Republika, Commander-in-Chief, at saka so seryoso yun. It's even a matter of national security. At tama naman siya. Yun ang hindi masyadong nakikita ng tao. Siyempre, because ang ating experience, yung mga threats sa ordinaryong tao. So, naipakita niya yun at sineryoso din para ng gobyerno yun. Na kahit hindi pa nagpa-file ng kaso yung mga pinagbantaan, ang Republika ng Pilipinas, sineryoso na niya kasi nga presidente yan. So pwedeng mag-take advantage yung ibang mga may masasamang mga balak laban sa gobyerno o sa presidente dun sa paglabas ng threat na yan. Baka nga sila ang gagawa. Pero malinaw yun. Pangalawa, nailagay din niya ng konteksto kung saan nanggagaling yung threat. At hindi din ordinaryong tao. Hindi kagaya noon na yung nag-threaten o bigay ng pabuya kung
may papatay kay President Duterte, school teacher lang. So, but ito, kasi Vice President. So, merong, aside from yung mga previous remarks nila, yung capacity ng pamilya nila, siya, pangalawang Pangulo. May mangyari sa Pangulo, siya ang papalit kung madisgrasya siya. At may kakayanan siya. So, yun, at naipakita din ang isang sa tingin ko, it may not be that relevant, pero it appeals sa taong bayan na yung sinasabi ng Pangulo na may threat kasi sa akin, talagang tinulungan din nila, i-investigahan nila, pero hindi naman nag-cooperate pala yung Pangulo. So, yun, mahalaga din yun kasi madali lang sabihin, kaya ako nagmura at nagbanta kasi may threat din sa akin. Pero bakit nang iimbestigahan na at tinutulungan ka ng ahensya ng gobyerno, ayaw mo na magsalita. So baka nga naman, gawa-gawa mo lang. Ganun. So that appeals to the taong bayan, not necessarily legal side. So, magawa niya yun. Yung sa kabila naman, so may pasok lahat ito ron para maintindihan ng taong bayan. Pero doon naman ho sa defense, siyempre, trabaho lang nila na hanggat maaari tibagin yung credibility, accuracy ng statement. So, wala sila masyadong magawa dun sa substance o dun sa structure na ano. Ang ginawa nila at yan, punahin din natin ang sipag at galing abogado nila. Pati yung mga spelling nakita nila. Correct, diba? may mga typo error Opo. Spelling ng ma'am, ganyan, naging mama. Pati at yung mga dates na may discrepancy, may mga pagkakamali. So mga administrative, di ba? Yung mga so trabaho lang din naman ng depensa yan na hindi naman nila natibag yung ebidensya pero nagpasok sila ng mga pwedeng pagdudahan. Mga ganun pa. So yun ho ang nangyari kahapon. Unfortunately lang, humaba ng baba. Maganda rin na meron ding mga senador na nagtatanong-tanong. Pero napapansin natin, medyo wala silang follow-up question Sa mga senator, judges? Oo, medyo kuminsan parang after one or two questions, hindi nila pinopursue yung kanilang puntos na mahalaga sana. Kasi mahalagang ibalik yung pag-uusap, yung pagsusuri dun sa importanteng bagay, hindi dun sa technicalities. Kasi nga, bumabalik uli ron kung mapansin mo na parang merong pagtangkang ibalik ito na gawing parang criminal case. Hindi naman. At saka maganda rin na natatalakay ninyo. Tama yung sabi mo. Kasi kung minsan, kung hindi natatalakay ng mainstream media, kayo na may ethics, yung bang chinecheck nyo lahat, ang mamamayani dito sa kampanyang ito, kumbaga, yung fake news. mga trolls. Fake news. Fake news sa social yun ang media. nagsishoot ngayon. Unfortunately, this is a big challenge to mainstream media. Unfortunately, mas marami nang nagpapaniwala dun sa fake news, mga trolls. Correct. Kesa sa mainstream media. Kasi nga, ang gaganda nung ano. Plus, talaga yung iba dyan, tinitwist na lang, mga one-liners, tapos wala na sa konteksto. So, unfortunately, ang laki. At mga yan, wala nga sa Pilipinas yan. Baka nasa Africa, nasa Hong Kong, Russia, China, o kaya nandyan lang sa Pasay. Hindi ho tao mga yan. Mga korporasyon, mga tawag nito, algorithms lang ang ginagawa. Sinusubo talaga sa lahat na may hawak ng cellphone. So, yun ang malaking hamon sa inyong lahat at sa ating lahat, kaming mga abogado na mas nakakaalam dun sa legal processes. Importanteng maipaliwanag natin para mabalanse. It's not, our objective is not to convince anyone to believe for or against the respondent, di ba? But ano na-atake natin, iliwanag at i-correct yung fake news kasi doon dinadala yung mga procedure detalye, tinitwist, sasabihin, nasupalpal, hindi nakapasok, sinungalingan pala. So, yun ngayon ang nakikita nating nangyayari at ang bibilis nila ron. So, it is
thank you sa media at sa lahat kayo at lahat ng mga kapwa-abogado natin na nagkomento para mailagay sa tamang konteksto at maibalik uli sana ng Senado dun sa mas mahalaga. Simple lang ho naman ito eh. Ang charge, hindi naman grave threat eh. Ang charge is betrayal of the public trust. So yun, isang mataas na opisyal ng gobyerno, ang konteksto kasi niyan, pag ikaw ay nasa gobyerno, lalo mataas ang posisyon mo, nanunumpa kayong lahat na ang tungkulin nyo ipatupad ang batas at sumunod sa konstitusyon. Ano ang essence ng konstitusyon? Dito sa republika natin, rule of law ang mananaig. Ibig sabihin, kung may problema ka, agrabyado ka, may kailangan ka, okay na susugan mo yon, pero all within the bounds of law. Bawal yung to take the law into your own hands, bawal yung violence, bawal yung panggigipit, bawal yung pagbabanta. Diba? So, kasi krimen mga yan eh. So yun yung para bang imbes na tumulong kang magpatupad ng batas, maging faithful to the Constitution, the rule of law, ikaw yung sinushortcut mo. Ayun. Okay. Yun ho ang ibig sabihin ng betrayal. Dahil dyan, parang nagtaksil ka sa iyong sinumpang tungkulin at yung obligasyon mo na sa tao na magmuna kang sumunod sa batas at ilagay lahat sa ilalim. Yun ho yung context niyan. So, pero, siyempre, yung iba, binabalik nila dun sa grave threats, yung lahat ng mga elemento nito under criminal law. At mabuti naman din na nakakasagot ng ayos yung witness kahapon. At kung minsan nga yung mas naididiin tuloy nila. Kasi tanong ka ng tanong dun sa isang competent na witness, lalo abogado ito, mas naididiin nila, nabibigyan nila ng detalye na mas nagdidiin dun sa nasasaktan. Opo. Alright. Okay. Napakalinaw, no? Yung mga paliwanag nyo, Attorney Cayosa, lalo tigit. Ano bang purpose na itong impeachment ni VP Sara? No? Para alamin ang katotohanan, lumabas ang katotohanan kung lumabag ba siya sa kanyang sinumpaan, 'di ba? Bilang isang mataas na lider, pangalawa sa mataas na lider sa ating bansa. All right. So iyan yung tagbo, no, ng impeachment trial. Kung may paglabag ba, no, sa ating konstitusyon. Well, balikan ko lang, Attorney, yung binabanggit nyo nga kanina, natalaki na, ilatag naman at naipaliwanag naman, no, ng husto, no, yung witness na ng NPI, na si Regional Director Attorney Jeremy Lotog. Lalo tigit, no, kung bakit sinasabi nila na seryoso itong pagbabanta, no, lalo tigit galing sa pangalawang Pangulo. Pero may binabanggit po kahapon ni Attorney Lotok na sa investigasyon, wala silang impormasyon, no, na may katauhan o hitman na kinuha ni Vice President Sara Duterte. Yun. At tama naman yun. Nagsasabi lang siya ng totoo. Pero yung kaganapan o yung akusasyon, hindi naman attempted murder. Grave threats. Opo. Ang krimen ho ng grave threats ay yung pagbabanta. Pagbabanta na may gagawin kang masama. Opo. At pangalawa, dahil sa pagbanta mo yan, nabulabog yung kabila dahil nga sa tingin niya pwede mong gawin o kaya may kakayanan ka. Hindi naman kinakailangan tutuhanin mo. Kasi pag tutuhanin mo, di murder yan, di ba? At kung halimbawa, may nakakontrata ka na at sinabi niya, yes ma'am, at yan siguro din mo, gagawin mo hanggat hindi ka magtagumpay. Yes ma'am. Baka attempted murder na yan. Kung halimbawa natuklasan, di ba? Hindi na grave threats. Ang grave threats ho yan is yung purpose lang, takutin yung kabila o pagbantaan yung kabila.
dahil nga, kaya importante yung capacity, kaya ba nito? Ang dami din yung bodyguard, meron silang mga lawyer supporters at yung pamilya nila, nagkakabalitaan, parang public knowledge. So meron silang sariling mga tauhan na kayang gawin yan, di ba? So, ngayon, yung whether meron o wala, yung pinag-aawayan ba kung anong pangalan, yung kinausap niya na mamamatay tao, di ba? Kung assassin, it doesn't matter kung anong pangalan. Now, balik tayo doon sa, kinakailangan ba for grave threats na meron ka ng nakakontrata? Hindi eh. Pwede nga magsinungaling ka dyan eh. Kaya halimbawa, ikaw o ako, Rod, yung ating driver nabugbog o kaya binangga yung kotse natin o kaya inagrabyado ng kapitbahay. At dahil mahal natin yung driver, mahalaga sa atin yan, very loyal sa atin, biglang sasabihin mo, pagmumurahin mo yung nakaalitan niya o ng agrabyado at sabi, papapatay ko kayo. Grave threats yun. Kahit wala pa tayong nakausap na gagawa doon. Grave threats ho yun. Mali yun. Yung paglapastangan sa rule of law, yun yung pag-shortcut sa rule of law, yun yung taking the law into our own hands. So, yung usapin tungkol meron ba o walang na kontrata, sa tingin natin, hindi elemento yun nung paratang sa kanya. At kung meron nga, at pumayag na, at kumbaga, done deal, yun ang sinabi niya. Pagkang yung gagawin. Di attempted murder yun. Kasi nga natuklasan o dahil nailabas niya. But wala nga yun. So, mabuti rin na inabi nung na maganda rin yung ginawa ng abogado at totoo naman siguro yun. Kaya sabi niya, wala. Kasi nga, hindi naman kailangan yun na elemento nitong charge na ito. So, yun, importante natin yun para maintindihan ng taong bayan, may refocus na yung iba ho, yung grave threat, yung pagbabanta, by itself, pag binitawan mo yan, mali na yun, krimen na yun. Hindi kinakailangan ituloy mo. Kailangan din maipaliwanag, no, itong punto na to, attorney, no, kasi baka ba, kaya lang man nagsalita ang Pangulo, ang pangalawang Pangulo, no, sa ginawa niyang Zoom press conference. Dahil dala lang yun ang bukso ng damdamin. Kasi sa panahon na yun, medyo pressure ang pangalawang Pangulo. Dahil may pagbabanta din siya, no, sa kanyang buhay. Kaya nakapagsalita siya ng ganon. Yung iba yung sinasabi, that's part ng kanyang freedom of speech. Okay? Masasabi ba natin na grave threats, na yung pagsambit lang ng ganong klaseng mga pananalita, hindi ba po pwedeng i-consider dahil sa natatako din siya sa kanyang seguridad dahil may binabangkit nga na balag din siyang patayin, pati yung kanyang pamilya. May karapatan naman niyang sabihin yun na ilagay sa konteksto. So, assuming tama, halimbawa, naagrabyado yung kanyang chief of staff at nag-iiyak siya. Pangalawang Pangulo siya, may kapangyarihan. Kumbaga, rumesbak siya at dahil sa galit, nabanggit niya mga yon. So, maintindihan natin na yung emosyon. Pero, yun ho kasi, hindi rason yung emosyon, yung kalituan, yung mga pagod ka, galit ka, para i-shortcut yung batas. Balik ulit tayo, Rod, dun sa atin. Diba? Yung nabangga yung kotse natin na napakamahal sa atin. Sabi natin, regalo ng anak mo sa'yo. Tapos, ang ginawa mo, imbes na, sige, pa-imbestigan natin sa pulis, dadalhin natin sa presinto, so, o kaya mag-file ka ng kaso eventually. Ang gagawin mo, dahil mahalaga sa iyo yung kotse na yan, o yung driver mo, halimbawa, sinaktan, umurahin mo na at saka pagbantaan po yung nakagawa ng kamalian sa iyo. Mali pa rin yun. Yung prinsipyo sa rule of law na you cannot right another wrong, a wrong by another wrong.
So hindi yun ang proseso. We are supposed to be holding our emotions in check whoever we are, kahit sinong tao. Lalo na kung makapangyarihan ka. Diba? Na nakakatakot yung ganyan na ang dami mong bodyguard, dami mong resources, may kaya ka, may track record kayo na kaya nyo yung ganitong mga karahasan, na mag-shortcut ka, mas lalo sa di ba, sabi, the higher your powers are, more responsibility, the higher level of responsibility. So, totoo yun. In layman's terms, naintindihan natin, but it does not absolve you from the responsibility. Pangalawa, kung suspicion nila yung sinasabing Romanov, Plan Romanov, na ngayon lumalabas, nagsimula naman, ang unang nagbigkas yan, yung kapatid niya sa daw. Nga, attorney. Okay. Mukhang nagkaroon ata ng konting problema sa signal, no? Ni attorney kay attorney. All right. Balikan natin mamaya, no, si attorney Cayosa. Maganda yung kanyang mga ipinapaliwanag, mga kasama, no? Kaugnay nga rito sa Article 4 ng Articles of Impeachment, yung grave threat